Sige mga tao, matagal na ako napapalabas ng mga ganitong video. Pero kadalasan, karamihan sa mga video na ito ay galing sa Europa, lalo na sa London. Kailangan mo matipuno siya! Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Kailangan mo bumaba ng tren, pare! May mga bata dito, Paul! Kaya kitang patumbahin! Lumayas ka! Suotin mo ang pantalon mo! Isuot mo pantalon mo? Pare, Oo, tara na! Akala ko Takbo-takbo mga babae. Ginagawa nila yon para protektahan ka. Takbo. So ayun, pinalayas ng mga lalaking to siya. Pinalayas nila. Pinalayas nila itong taong diversity enriches us. At hulaan mo kung anong nangyari. Naaresto talaga sila. Pero kalaunan ay ibinasura rin ang mga kaso dahil sinaktan nila ng pisikal ang isang taong may kapansanan sa pag-iisip. Sige, marami na akong pinapakita ng mga video na ganito. At alam mo kung paano tayo pinayayaman ng diversity? At hindi naman lahat sila siraulo. Tingnan mo to. Tingnan mo tong lalaking to. Isa na namang hindi Briton. Nagulat siya sa nakita niyang mga sibilisadong puti at iba pang mga sibilisadong tao na pumipila para sumakay ng tren. bakit sila may pila? Bakit nila kailangan ng pila? Pwede mo namang lampasan ng pila at sumakay na lang ng tren. Ganun ang ginagawa namin sa Afrika. Pwede naman kaming umakyat lang sa puno. Ano ba yan? Itong taong to at itong isa pa, nagsasalita sila na may London accent. Doon siya ipinanganak. Dapat sanay na siya sa mga British na kaugalian. Pero kung ang ikalawa at ikatlong henerasyon ay wala ng pag-asa, anong pag-asa pa kaya ang meron tayo sa mga bagong dating? Na may pila. Pwede ka talagang dumiretso lang sa pinto, bro. Ano ba yan? Hindi talaga niya maintindihan. Hindi niya mag-gets na kung lahat tayo ay dumiretso sa pinto, wala sa atin ang makakapasok. Bakit kayo lahat nakapila? Ano? Tingnan mo sila. Dapat sumabay ka na lang sa Agos. Ayoko nga sanang pasukin yan. Bulok na ang buhay na to. Para tayo nasa perya. Tingnan mo, nakapila silang lahat. Isa-isa, naghihintay. Kaya pala. Sige, napalabas ko na ang mga video na to dati. Pero karamihan sa mga video na to ay galing London, okay? At pinaalalahanan ko na rin ang mga mahal kong Aussie na darating din ito sa Australia. Ngayon nabasa ko sa isang ulat na may isang lokal na konseho sa Melbourne, isang konseho sa Victoria, na nagsasabing kailangan nila ng tulong. Sobrang tumaas na raw ang iligal na pagtatapon ng basura doon. At alam naman nating lahat kung bakit nangyayari yan. Hindi naman biglang nagbago ang mga puting Aussie na parang, alam mo yon, hindi na natin kaya magtapon sa tamang tapunan. Kaya magtatapon na lang tayo ng basura sa gilid ng kalsada. Hindi mga puting Aussie ang gumagawa nito. At kahit ano pang nangyayari sa England, hindi rin mga puting Briton ang gumagawa, kundi yung sinasabi nilang diversity is our strength. Kaya tingnan nyo ito, hindi ko na patatagalin pa. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang nangyayari. Ano na ang nagsisimulang mangyari sa mga trend sa Melbourne? Eksaktong kapareho ito ng unang video na ipinakita ko sa inyo. Panuorin niyo ito. Oba bubaang. Madilim na kaking. Tignan mo kung gaano katahimik ang tren. Sa totoo lang, na-culture shock talaga ako nung una akong sumakay sa underground sa London. At sabi ko, Diyos ko, ang ingay ng mga tao, iba't ibang wika, may nagkakamot pa ng bayag nila. Sabi ko, Diyos ko. Matagal na rin akong hindi nakasakay ng tren sa Melbourne. Siyempre, ayokong pumunta doon, pero tingnan mo, tahimik pa rin naman. Maliban na lang, siyempre, dito sa taong iba ang kultura. Diyos ko, kitang-kita mo naman na hindi siya pinapansin ng mga lalaking ito. Ang kaligtasan nila ay literal, na nakabitin na lang sa isang hibla. Ang kanilang buhay ay literal na nakabitin na lang sa isang hibla. Hindi mo alam kung may isang tulad niya na sumisigaw sa tenga mo. Ano kaya ang pumapasok sa isip mo? Diyos ko, sasaktan ba niya ako? Atakihin ba niya ako? Dapat ba akong tumayo at simulan siyang atakihin? Hindi, makukulong ako. Anong gagawin ko? Tingnan mo ang ginawa nila. Tingnan mo ang ginawa ng mga kaawa-awang politikong ito. Lahat sa ngalan ng habag. At ngayon, isipin mo kung may nag-iisang babae lang sa tren. Sa totoo lang, tanga ka kung babae ka. Pasyensya na. Pasyensya na mga babae. Wala na ang magagandang araw. Wala na yung magagandang araw na pwede kang sumakay ng tren ng alauna ng madaling araw. Lumabas, magparty sa CBD, tapos uwi ka sa suburb mo, sakay ng tren ng alauna ng madaling araw. Dati, ayos lang yon. Ako, hey, matanda na ako para maalala pa yon. Pero hindi na ngayon. Kung hindi itong lalaking to, may Sudanese gang naman na puputol-putulin ka na madalas nangyayari. Diyos ko, tumayo siya. Hubad ba siya?
Hindi naman. Salamat sa Diyos. Bagong makabagong multikulturalismo. Tingnan mo to. Hayaan mong ipakita ko sa'yo, London. Kita mo, ganito ang nangyayari kapag hindi ka sumusunod sa maayos na pila. Sabi nung lalaki, bakit daw may mga taong pumipila? Oh, edi pumila na lang kayo lahat. Ano ba yan? Diyos ko, pasensya na. Arestuin mo ako. Sasabihin ko kung ano talaga ito. At alam ko, iniisip ko ito. Hayaan mong ipatugtog ko itong video para sa'yo. Kaya, ito ang ginawa nila sa Australia. At malinaw naman, alam mo kung anong nangyayari sa natitirang bahagi ng kanduraning mundo. Tingnan mo siya. Ito ang nakakaawang, nakakadiring punong ministro natin, Anthony Albanese. Talaga? Gusto kong bumalik. Baka hindi na nga ako matanggap doon dahil kayo mangi ako. Pero grabe, gusto ko pa rin bumalik sa ganoong Australia. Ang tinutukoy niya ay ang White Australia Policy. Ang tinutukoy niya ay ang White Australia Policy na meron tayo hanggang dekada 70. Sige, gusto kong pumunta doon. Kung ibig sabihin nun ay hindi ko na kailangang harapin ang mga hubad na Sudanese na lalaki sa tren, sige lang. Kahit pa kailangan mo akong paalisin, pakiusap, panatilihin mo ang sarili mong kultura. Ano to? To? Ano? Ito ang ibig nilang sabihin sa diversity is our strength. Makita mo yon? Gustong-gusto ko kung paano nila laging ginagamit ang pinakamaayos na mga komunidad. Nung isang araw, nag-post pa siya ng tweet kung saan dumalo siya sa isang multicultural na event at sinabi niya, sobrang proud kami sa aming multiculturalism. Tingnan mo ang mga Italian at Australian na ito. Parang may nagrereklamo ba talaga tungkol sa komunidad ng mga Italian? Hindi naman nagbababa ng pantalon at sumisigaw sa tren ang mga Italian. Hindi naman nagdadala ng mga gang na may machete ang mga Italian. Oh, dinala nilang underworld nila, yung mafia culture. Pero alam mo yon, ayos lang yon. Kaya naman naming i-handle yon. Nagdala rin sila ng maraming kapaki-pakinabang na bagay. Hindi pareho ang mga taong ito. Ito ang ibig yung sabihin sa ating pagkakaiba-iba. Oo, tingnan mo yan. Leila, ito ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa inyo, yung mga taong sumira sa Europa, lalo na sa kanlurang Europa, sila rin ang namumuno sa Australia at Canada. Sila pa rin ang mga yon. Pareho ang ideolohiya nila at pareho rin ang ginagawa nila. Ito ang dahilan kung bakit halos pare-pareho ang mga insidenteng ito. Una nating nakita ang mga basurang naiipon sa mga kalsada ng Inglaterra. Ngayon, nagsisimula na rin nating makita yan dito sa Australia. Nakita natin ang mga bastos, walang modo, at barbarong mga tao na nagdudulot ng kaguluhan sa pampublikong transportasyon sa Inglaterra at Europa, Alemanya, Pransya. At ngayon, nangyayari na rin ito sa Australia. Hindi na nakakagulat. Hindi talaga nakakagulat. Namimiss ko na yung mga panahong nakakakita tayo ng isang bogan na Aussie na gumagawa ng kalokohan. Kahit sila, hindi na rin gumagawa ng kahit anong ngayon. Kahit yung pinaka-hindi sibilisado mga puti, masyado na rin silang naging sibilisado ngayon. Wala na tayong nakikita mula sa kanila. Wala nang rambol sa bar. At pagkatapos, wala na tayong nakikita. Kailangan natin ng malaking operasyon ng paglilinis. Malawakang operasyon ng paglilinis. Kung may mga problema ka, ayos lang. Hindi namin sinasabi na walang problema ang Australia o ang mas malawak na puting lipunan ng Australia o ang mainstream na lipunan ng Australia. Kung meron ka, pero dapat kapareho ng problema nila. Kung meron kang problema tulad ng, pagsisugal o alkoholismo o kung ano paman, Western na problema yon at kailangan mong pantayan ang problemang yon. Pero kung dadalhin mo ang mga problema ng kultura mo, tulad ng alam mo na, mga honor killing, grooming at lahat ng yan, pati FGM, alam mo na, lahat ng ganong klase ng problema. O pagtatapon ng basura kung saan-saan, iligal na pagtatapon ng basura. Pagtatapon ng basura. Kung ganon, pasensya na, hindi pa tayo handa para dito. Ginawa mo na to minsan. Ipa-deport. At lalo lang itong hirap dahil mas mahirap ng kansilahin ang citizenship ng mga tao. Lalo lang itong hirap. Kaya ang kailangan nating gawin, kailangan nating magsimula. Una sa lahat, kailangan nating itigil ang mass migration na ito. Sige, huwag tumigil. 100%, itigil ang pagbibigay ng permanent resident visa. Wala ng permanent visa. Wala na. Kahit pa isa kang kwalipikadong surgeon na kailangan natin, 10 taon ka muna sa temporary visa at saka natin titingnan. Kung isa kang surgeon, sa totoo lang, may pagdami ng mga doktor na Indian na sexual na umaabuso sa kanilang mga pasyente. Dumadami na ang ganitong kaso. Literal? Seryoso? I-google mo lang. Doktor na Indian na inaresto, sexual harassment o assault o kung anuman. Ang dami nila. Mga doktor ang gumagawa niyan. Hindi ko alam kung totoong mga doktor ba talaga sila o hindi. Sino bang nakakaalam? Kaya, 10, 15 taon, pansamantalang visa, walang mga karapatan bilang mamamayan. Oo, babayaran ka namin ng tamang sahod. Hindi mo pwedeng isama ang pamilya mo. Siguro pwede pagkatapos ng 5 taon o kung anuman. At kung magkamali ka kahit isang beses lang, tulad ng pagtiping, 2 beses na overspeeding, o sige, ayos lang. Siguro masyado maigpit yung pamantayan na yon.
Kasi nagkaroon din ako ng ilang multa sa bilis ng takbo bago ako naging permanenteng residente. Sige, ganito. Hindi, sandali lang. Mabilis din magpatakbo ang mga Aussie. Kaya ayun, ganun pa rin. Isa pa rin yung problema pa rin yan sa sarili nilang hanay. Isang lokal na problema. Kahit anong problema, kung napatunayan kang nagkasala sa isang krimen na hindi karaniwan, sa karaniwang lipo ng Australyano, tanggal ka na. Yun na yon.